Sabi ni David Benavides mga boss, pinapanood niya muna ang highlights ni Manny Pacquiao bago siya lumaban. But I felt good. I was watching Pacquiao highlights and I know Sinabi rin niya na gusto niya gayahin si Manny Pacquiao dahil idol niya. Gusto rin niya magbigay ng exciting na laban katulad ni Manny Pacquiao. Sa mula pagkabata, naging inspirasyon daw niya ang mga laban ni Manny Pacquiao. Kaya sinabi niya noon na balang araw, gusto rin niya maging kagaya ni Pacman. Pansin ko sa mga tirada ni Benavides, may mga biglang malalakas na isang suntok at may mga pabiglang combination na mabibilis. So iba-iba yung tempo ng atake ni David Benavides. Minsan mabilis, minsan mabagal pero malakas. Matapos ang laban ni David Benavides, hinamon niya agad si Canelo Alvarez. Pero hindi pa nagsisimula ang laban ni David Benavides, umalis na si Canelo sa venue. Kaya pinatunayan na naman ni Canelo na mabilis siya umilag. Dahil hindi pa nga nagsisimula ang laban, nakailag na sa paghamon ni Benavides. Maraming fans din ang nagsasabi na dapat ito ang nilabanan ni Terence Crawford bago man lang nagretiro. Sa tingin nyo, kakayanin pa kaya ni Crawford si David Benavides? Malayo na po yung 200 pounds kumpara sa 168 pounds na pinaglabanan ni Crawford at Canelo. Kahit pa bumaba si David Benavides sa 168 pounds mga boss, tingin ko masyado nang malaki si Benavides laban kay Crawford. Sabi nga ni Crawford nilabanan niya si Canelo Alvarez sa 168 dahil magkapantay sila. Hindi naman daw ganun kalaki si Canelo Alvarez, mabigat lang siya. Pero kung si David Benavides po ang itapat kay Crawford, malaki na talagang agwat sa laki. Saka magkaiba din ng estilo si Canelo at David Benavides. Pero tayong mga fans, syempre gusto natin yung mga fantasy fight na yan. Maganda rin panoorin kung matikman ni Crawford ang rapido ni David Benavides. Samantala ito naman ang mensahe ni Jay Opetaya. Inaasahan din niya na makalaban niya si David Benavides sa future. Pero sinagot nga po ito ni David Benavides. Sabi niya hindi raw lalaban si David Benavides para sa Zuffa boxing belt. Pero kung makipag-negotiate daw si Dana White sa promoter ni David Benavides, makipag-negotiate sa PBC at DAZN, nakahanda raw si David Benavides na palagan si Jay Opetaya. Pero kung ipagpilitan daw ni Dana White ang gusto niya na maglaban sila under ng Zuffa, hindi raw papayag si David Benavides. Ito na lang yung malaking laban sa cruiserweight salpukan ni Benavides at Jay Opetaya. Samantala may mensahe naman si Terence Crawford kay Errol Spence. Sabi niya susuportahan daw niya ang muling pagbabalik ni Spence. Nagretiro na si Terence Crawford at itong si Spence naman babalik pa sa ring. Kumbaga si Terence Crawford kontento na sa nagawa niya sa kanyang boxing career at kumita na ng malaki. Samantala si Spence kailangan pa niya bumalik ulit at tumalo ng mga bigating boksingero. Kaya abangan natin yan si Spence laban kay Tim Tszyu. Samantala Chris Algieri may reaction naman sa naging laban ni The Monster Inoue at Nakatani. Ayon kay Algieri masyadong respetado ni Nakatani si Inoue. Kung hindi raw nagpabaya si Nakatani sa unang bahagi ng laban nila, sana pagdating sa dulo hindi raw siya naunahan agad ng score. Naging aktibo na lang si Nakatani pagdating sa gitna. Tapos nagkaroon pa ng untugan sa round 10 kaya nasira yung momentum ni Nakatani. Kaya nakuha tuloy ni Inoue ang round 11 at round 12. Kaya para kay Chris Algieri masyadong matagal yung pag-adjust ni Junto Nakatani.